Maayong nga hapon mga higalan. Ano sa ta sa ato nga programa karon? Pasensya na kung dili kaayo ta naka-accessible sa pag-upload kay ang atong internet ba ah, dili kayo siya paspas mo. So ang paningkamot na maka pass ra gyud ta og upload ra gyud ta og video, no? So anda mo na sad nato ato ang bulletin o notebook para sa ato ang programa karon. Ang nagingon diri sa title, Rejoicing in Christ. I will rejoice in the Lord. Psalms 35 verse 9. In his letters to the different Christian communities and individuals, Paul constantly spoke about the joy that is theirs by virtue of being Christians. To the Thessalonians, he said, Rejoice always. Rejoice always daw. 1 Thessalonians chapter 5 verse 16. He said the same thing to the Philippians, this time repeating his exhortation for emphasis. Rejoice in the Lord always. Rejoice in the Lord always. Magkalipay sa kanunay. I shall say it again. Rejoice. Philippians 4 verse 4. For Paul telling the people to rejoice was both an exhortation and a command. Rejoicing was an attitude that was to be part and parcel of being a Christian. Rejoicing always. Rejoice always. Anong rejoice always man? Dakong a question no? Question mark. Now it is easy enough to rejoice when things are going well. What if things are not going well? What if we are experiencing problems, difficulties, pain, rejection, persecution, the many obstacles and burdens in life? No, unsaon man nato pagkalipay? Naa sa atong mga problema, kasakit, no, unsa pa ni? No, mga persecute, mga pag-reject sa atong kinabuhi. No? Pero ang pulong sa Ginoo nagingon nga paglipay kanunay. Paul's direction is simple enough. Rejoice always. Always means at all times. Bisan ay mga problema. Nakasulay ba ka ni igsuon? Na kay problema imong gikalipayan? No? So, nagkinahanglan pa og apply. Atong i-apply ang kalipay bisan asa mga kasubanan, bisan pa naa sa mga pag-reject, no, atong ikalipay. Atong i-apply sa atong kinabuhi. Ako nakasulay ko sa panahon sa mga kalisdanan, mga problema. Kasulay ko mga higala nga naglipay ko, gilipay pud ko sa Ginoo. Testify ko gamay ha. Katong niabot sa panahon nga ako manganak na. Dito ko sa ospital. 16 days ko nakagawa sa ospital. Pero sa dito pa ko, na-admit ko, October 2, birthday sa akong papa. Unya, nisagunson man to akong bleeding, pizza size sa Oktubre. Pagka alas 12 sa gabi so wala pa maabot ang pizza city sa gabi pizza size pa na nung sa gabi na pizza size adlawan pagka gabi Abot ang kuan ba sa ako abang Holy Spirit gid to kay dito gid ko sa sulod wala gi taong nagsulti na ako no Holy Spirit gid to. Ingon birthday ra ba nimo uma?
Di ko tuod no, birthday na ko ugma. Kanindot ka no kon parehas may birthday sa akong anak. Tige istorya ko mga higala sa akong kaugalingon. Pag abot sa alas 12 sa gabi mga higala. Gidahig ginan akong Ginoo. Bisan pa man sa dili normal nga panghitabo. Tears of joy ha. Gikalipayan gid nako mga higala. Ngano man. Naingon jud ko, Lord, moabot ron. Daygong tika Lord. 1 hour no. Daygong tika Lord. Na pag-untop gid alas 12, in ko Lord, 28 na gid akong edad karon. Ang kalipay sa akong kasing-kasing mga higala. Inyo ko Lord, buhi kong gid ko. No? Kaya ako di ay nga kinabuhi na to mga higala. Nagungaw sa kamatayon. 50-50 akong kinabuhi at matay. Gisalinan kog dugo. Pero muagas ra. Kaya ang placenta maguna. Placenta inumlan man na sa bata. So, dito ko mga higala. Gisok na ko ang Ginoo, gisok na ko ang Ginoo, gidayeg na ko ang Ginoo. No, kalipay sa kong kaugalingon. Nga Lord, salamat Ginoo. Nga akong pangayon nimo Ginoo, nining gabi una. Wala pa ko kabalo mga nakuha na ng October 7. Ingon jud ko Lord. Pangayon ako nining gabi una karon nimo. Na normal akong pagbati na dili ko makuyawan, dili ko magworry, sama ra nga na ako sa balay. Muli akong gipangayap sa Ginoo. Tuod man unto pala una sa gabi. Maingon ko Lord, matulog na ko. Mingaw jud, nindot jud kay akong tulog. Nakabati og tingog sa manok kanito tugaon. Di tapat man sa ko ang orasan alas 6 na sa buntag. Ning ko Lord, salamat Lord. Kay diri sa pikas akong kamot sa wala dugo. No, sa kabag dugo. Ang diri pod sa pikas na ko tuo. Dextrose. Ang akong lawas mga higala haplos kayo. Nag-anga-ang akong paminaw. Niya na pa ang baby sa akong tiyan kanang akong anak karon. Naana pa na siya sa akong tiyan. Niya, mudito lang agas ang dugo ba. So, medyo po Lord, salamat buhi pag yun ko. Titiit yun akong edad. Salamat po kay sige. Ito gikalipay yun ako. Muna ingon nga tears of joy ba. Ikalipayan ginagawa ko mga higala. Uy, ihapon ko. Lord, salamat. Nabuntagan pag yun. Anak mga higala ang kaayo sa Ginoo. Muna ingon nga bisa pa man sa pain, naas kasakit, naas mga problema. Kalipayan daw. So, apply. No? Apply. Hinay-hinay, apply. No, apply. Rejoice always. No? Karon, di mo to pagka alas 9, bisita ang doktor. Bisita ang doktor pagka alas 9. Hintuin ko, ma'am, nag-bleeding na po ko, ma'am. Pagkasagunsun ko, pagkataon-taon ng alas 10, ma'am, ni-bleeding na sa ko, ma'am. Mudahin ko nga, gikarga dahin ko nila sa katong higdaanan nga. Anang kuan ba, nang nailigid, may isaka ka sa taas kay operahan na ka. Kasi ismagod ko. Muto, ingon dayon na. Kalipayan ako mga alas 11. Dito na ko sa gangaan sa operating room. Ang ko, yes Lord, mga anak na Diyod ko. Ang kalipay na ko mga higala. Ang ko, Lord, tabangin Diyod ko.
unsa gid ka maayo ang Ginoo sa akong kinabuhi, sa kinabuhi sa akong pamilya. Ito pag ingon dayon na isingit ra ko, kung magkinaon sa isingit ra jud ko dili daw ko mabuhi. Ingon ang ito. Moto na ang babae ko nag-uspad. Wala pa ba? Wala kay na daw isingit ko. Yes Lord, ako na ni. Anak mo, kapalipas ako kasing-kasing mga higala. Moto. Nasulod ako rito. Lord, itugyan ako kanina ang tanan. Salamat kayo sa Ginoo. Kung pagmatan ako, agipikpik pa dyan ay ko. Baby girl, imong baby. Ingon dyan ko. Ingon dyan ko sa pangunaw na, salamat Lord. Balik kaya pong tulog ay general anesthesia man ang gigamit sa ako. Dito ko sa recovery room. O dito na ko sa recovery room. Nabati na akong pagkasakit. Nalangkit sa akong tiyan. Sa akong opera. So, gikalipayan kita akong dakot mga higala. Kay nigawas na ang bibi. Karon salamat kay sige nga dako na siya. Gipaambit lang ako mga higala kung unsan jud ang rejoice. Always na may paghilak akan na may pulong sa Ginoo atong kuptan. Amen. Yung anak na kita mga higala na atay word sa Diyos atong kuptan. Amen. Muna magbasa kita kanunay sa pulong sa Ginoo. Dili gyud man to ikalimtan. Ang Ginoo sayang kaayo. Sa niyang labay nga mga katuig. Ugang to karon. Ano di kita mo ubiya sa pagpasalamat sa Ginoo. Muna nga wala pa tapat siya pagkakala sa Ginoo, wala pa takuhaan sa Ginoo kay naapatay buluhaton samang karon. Pagka-encourage sa inyo ang kinabuhi. Kung ano na may mga problema ninyo, isalit lang sa Ginoo ang tanan. Basa lang gid kanunay sa Biblia. Kay maura ni mo hatag sa tuwa. Giya ang pulong sa Ginoo. Na i-challenge na ako ninyo nga kalipay na ay mahitabo sa kinabuhi. Ano man, dili mo kita'y nagbuot ni ini, dili mo kita'y nagbuot ni ini. Di pagkatuon na kita sa Ginoo kung unsa ta, humble ta, kung sa may atuan nga estilo sa atong kinabuhi. Gusto lang sa Ginoo nga muhambal lang kita, no? Dili tabiyaan sa Ginoo. Daw na may mga problema, dili tabiyaan sa Ginoo. Ang Ginoo mo magpakupot kita sa Ginoo. Kung sa may mahitabo sa akong kinabuhi, magpakupot kita sa Ginoo. Magpakupot kita. Kay maura ni ato ang garantiya. Masipyat man ta pero naay word sa Ginoo magapahinom ng Holy Spirit. Tears of joy niya. Tears of joy. Maka hilapan ko ka kung saan ka maayo sa Ginoo sa akong kinabuhi. Daw patay-patayon man ta siya waapan ang Ginoo mo rescue ni ini. Gusto lang sa Ginoo nga makatun lang yun kita. Unsa ang mga pamaagi sa Diyos sa atong kinabuhi. Daw masipyat man ta usahay sa atong mga plano pero ikurik-rig kita sa Ginoo. Gihimo ko ni nga gipanangig ko ni sa Ginoo ni nga programa para ang katong mga katawan nga ginadaog-daog sa yawa ani
challenge na po nimo. Kinahanglan nga kita magpakupot sa Dios ug kita sa atong kinabuhi moabot man sa mga problema, sa mga circumstansya, mga pain, unsa pa na din na unsa gingon, rejoice always. Nga naman kay dito niya sa langit pagkapahiran sa Ginoo atong mga luha, siya mismo may mupahid sa atong mga luha. Unsa man atong pagkagulo dinhi sa kalibutan, kung atong putan unsa ang saad sa Ginoo dinhi sa kalibutan, dinhi ning pulong sa Dios unsa ya mga saad atong putan. Muna nga gitawag sa ingon ba nga kung asa ka nahina adto ka bulig-on nga naman ang Ginoo man comfort nimo kay naa kay pulong sa Dios. Kay nag-ingon si sa unong sa Juan 1:1 sa sinugdan mo ng pulong ang pulong ba sa Dios ug ang pulong Dios. So mao din atong puktan ang pulong sa Ginoo. Kaya Ginoo dili jud mo biya nato. Kita lang usahay nga adunay pagsikat sa atong mga plano sa atong kinabuhi pero i-correct dito sa Ginoo. Muna nga karon ako jud gipangaya sa Ginoo na ako'y programa nga ing-ani para ang wala pa na kuan diya sa mga kanisuok-suokan ba ato man ang maatiman na naa dira sa kanang mga palibot kana dira maabot sa atong paglakaw apan andito sa mga layo atong mga kaparyentihan wala mo na mag-ampo sa gita sa tagiya sa mga ngani tagiya sa alanihon mag-ampo sa ta kaya ang pagtuo maabot dito sa madungog mo na nga naghanang mga pamaagi para makashare ka sa pulong sa Diyos. So ana lang thirst of joy thirst of joy mga higay ay hantod hapon karon gibuhi ko sa Ginoo uban sa pang pamilya daw na may mga problema kaya ituaw lang sa Ginoo kaya atong hunaw-hunaw sa unahan mag-ani ra magigtaan para mga tao dito sa palibot wala na sila kay balo kung unsa ang kabuhat nga imong ginadala wala na sila kay balo wala na sila kay balo kung unsa gid imong relasyon nga sa imo manang kita wala tay katungod nga hukom sa ato din si katao hindi akong giingon na doon na may pagsipiat sa itong mga plano pan i-correct rata sa Ginoo mula nga kinalang nga mga ito pasaylo sa Diyos. Salamat sa Ginoo sa mga paglatos nakakapulo sa ka mga itagiya sa Ginoo. So panayon ta mga higala kani siya thirst of joy thirst of joy. So ako lang ipaambit sa inyo kung sagid kaayo ang Ginoo sa akong kinabuhi sa akong pamilya kalipayan unsa may mudangat sa kinabuhi di man malikayan makahilak ka akan adto na lagi ang Ginoo ninyo rescue na ng tanan ana lang ha ipadayon tanong anong iwan siya dere rejoice always padayon ta now it is easy enough to rejoice when things are going well. What if things are not going well? What if we are experiencing problems mga siya difficulties, pain, rejection, persecution, the many obstacles and burdens in life kabugaton ano sa unang pagkalipay niyo so na siya Lord muna nga ang mga kaanakan sa Diyos mag-agulo Paul's direction is simple enough. Rejoice always means at all times.
in every situation, under any circumstance, in good times or bad. Good times daw or bad. Ato lang gid i-apply mga higala, i-apply lang gid nato. It allows for no exemption. How are we to understand false direction? First, we need to understand that rejoicing always does not mean never experiencing difficulty or pain or grief. We can and all experience these things, but it is in spite of this that we are to have joy. On the surface, it seems like a contradiction, but it is not. Paul was very much aware of the seeming contradictions in the life of a Christian. Thus, he described the lot of a Christian this way: we are treated as impostors and yet are true, as unknown and yet are well known, as dying and sick. We are alive as punished and yet not killed, as sorrowful yet always rejoicing, as poor yet making many rich, as having nothing and yet possessing everything. 2 Corinthians 6 verse 8 and 10. No? Bisan og kita di man ta ingon nga rich, no, pero ato rin gahapon nga kalipayan, no? Kita ba kang daghan man sad nga mga dato nga di man pud sila malipayon, no? Nga namo po yung mga nagisigot na porno, pobre, no, na isang pagmadato pobre ka, always na kita usingon nga kitang tanan, kita usingon na pobre dato panisan gyud, no? Madato sa mga pobre mamatay man muna nga wala na itong padulngan mo gini atong kuan kay kasi kung sa kadato ni kalibutan na may kitay madala ug dato pobre panis gihapon na diha sa Ginoo. Muna nga ato na lang gid ipahimutang atong kaugalingon ng mga lagad kaog tinuod nga Dios. The key to joy. Unsa may the key to joy? Susi daw sa kalipay. And here lies the key to rejoicing always. As Christians, we may at times be in situations where we seem to have nothing, yet everything is ours. What is this everything? The psalmist says, I will rejoice in the Lord, I will be joyful because of His salvation. Ana na Psalms 35:9. Atong kalipayan na kita naluwas na ta. We rejoice because He have the Lord and the salvation that He has brought. Jesus has said that blessed are you when they insult you and persecute you and utter every kind of evil against you because of me. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven. No? Tagantag reward siya Ginoo. Kaluwasan na naman na siya, pero kanang gitawag og reward, trabaho na siya man nato. Gitawag siya ingon nga ang pagtuo, ang patay man pud ang pagtuo wala mga buhat. Wala po kay buhat, wala po kay pagtuo, patay po na siya. Pagtuo buhat, buyog gid na siya. Matthew 5 verse 11 to 12. We rejoice in spite of persecution because we have our eternal reward. Peter exalted, praise be the God and Father of our Lord Jesus Christ. He who in His great mercy gave us new birth, a birth into hope which draws its life from the resurrection of Jesus Christ from the dead, a birth to an imperishable inheritance, incapable of fading, of defilement, a birth to a salvation which stands ready to be revealed in the last days.
There is cause for rejoicing. Here you may for a time have to suffer the distress of many trials. No? Paano ka no sa daghang mga trials, kinabuhi, rejoice with expensable joys touched with glory, because you are achieving faith's goals, your salvation. Dagan sa lumba ning kinabuhi, may ganti nga naghulat, ang mulahutay mo'y maluwas, ana ra gyud, no? 1 Peter 1 verse 3 to 9, we rejoice in spite of suffering and trials because we have been born anew. No? Na naagi tayo pag suffered, bisan sa itong kagalingon nag-suffer ta, kaya nga naman ang atong flesh, ang ato ang espirituhan nga bahin mag-away, no? Pag-away na sa kinasuluran, huh? Wala yung kaaway na to atong kaugalingon, ini ano man ang flesh, kaya maingon na ba na mo di man ang flesh gikapoy ka, maingon po ang kuan na pakibatukin na naas kinasuluran ng kaaway ba, no? Ini so muna nga bati man tagakapoy ato gid kuan gid si Ginoo, Lord kabangi ko, kabangis ko sa kung kinabuhi Ginoo, kay kining kalibutan na lumalabay lang gid ko. So nga na mga higala no, so sa may gingon diri, because we have our eternal hope, because we look forward to an imperishable inheritance. So look forward kita, mulantaw kita sa unahan, unsay na sa unahan, like Moses, nilantaw siya sa unahan na gitaw siya ingon ba nga sa iyang pagka adunahan, sa iyang physical, kay anak man to siya sa prinsesa sa kamanghuran ni Paraon, pero iyang gihukas, no? So gipalabi niya dito nga kuan, because we have been saved by the blood of Jesus. This the source of our joy is Jesus himself. He is our everything. The reason for our joy is what we have become in this life, new creations and children of God. Na bago natang kinabuhi, bago natang gibuhat, binuhat, bago natang binuhat, and what we hope for in the afterlife, our eternal reward. Diba natin eternal reward, natin mga reward, man natin naluwas na ta, pero natin mga reward kung nito ka sa Ginoo, trabaho ko nimo ang gisulti sa Ginoo. So muna nga wala tay hunong sa pagsangyaw, no tabang ta sa mga churches, gitawag sa Ginoo, tabang ta sa mga churches sa pag grow up ana sa. So salamat kay sa Ginoo. So ako kay ko ano ang ako ang ugangan na glory to God na gipaatiman sa siya dito sa atong kinabuhi, no? Gipaatiman sa nato siya dito kay nangandoy bagid siya nga mausa daw ang pagpangalagad kami diya sa Ginoo, mausa unta ang pagpangalagad diya sa Ginoo. So mo na si Maida karon akong ugangan nga babae, so among giadto gibisita na mo, so gipaatiman ko dito, layo man tig Cordoba, so naa may duol dito nga atrok sa Cordoba. So gipaatiman sad nako sila dito, glory to God na okay ra po sila dito. So mahinaot jud ko nga na matabangan gid sila sa espiritu kanang nga bahin ng mga katawhan sa dito na mo bisita po sila o matarong po nila o atiman ang mga kalag po dito sa akong ugangan, sa akong mga suon sa akong bana. So ana lang no nga nangandoy man gud si Maida nga sa espirituhan ng bahin nga magkayusa daw sa pag-alagad na ito niya. Kaya kanagod si Maida sa una sila, mga Assemblies of God yung gunag sila. Wala may nag-atimang nila, so adun na ko'y purpose nga natangan na ata diri sa nibalik taog syudad, no? Kaya na adyo'y gusto ang Ginoo nga revive. Ala lang sad no. So salamat kay si Ginoo niya na sa itong kinabuhi. Kung asa kadapitan na butang, diha ka mamuhat sa Ginoo. So pero mapasakit gid ka nga masinutan. So ana lang. Thus the source of our joy is Jesus himself. He is our everything. The reason for our joy is what we have become in this life, new creation and children of God, and what we
hope for the eternal life. Our eternal reward. So, muna siya itong paglaom, eternal reward. As long as we are in Christ, this is a joy that no one can take away from us. John 16:22. This is a joy that knows no bounds despite afflictions. 2 Corinthians chapter 7 verse 4. It is a joy that overflows even in the midst of severe trial. Severe trial. 2 Corinthians 8 verse 2. How can we grow in constant joy? Focus on Christ. It is all a matter of focus. We need to focus on the Lord and not on ourselves. We need to know that God, our Creator and Almighty King, loves us as His children and is committed to care for us. If this is so, then we need not ever be troubled. Like the psalmist, we can pray, I keep the Lord always before me. Now, with the Lord at my right, I shall never be shaken. Therefore, my heart is glad, my soul rejoices, my body always dwells secure. Psalm 16 verse 8 to 9. Whatever happens to us, we can rejoice in hope, endure in affliction, persevere in prayer. Romans chapter 12 verse 12. God has a purpose for everything that happens to us, and He can make all things work for our good. Romans 8:28. Nga kung sa may nahitabo nato bad o good nga adunay katuyuan ng tanan, no? Romans 8 verse 28. And if God has already done the ultimate in love, sending His own Son to die for us, no? Ang Ginoo, no, nagkuan siya na andam yun ang iyahang anak na nag-die, namatay para sa atua, then we can certainly expect Him to continue to care for us in life. We need to focus on the Lord and not on others. Hindi tang focus sa uban, alit ang focus sa Ginoo. Kung makakita man lang gutan na ng uban dira, sige tang inana, so muna mapandul ka, muna di na ka makitaan sa church. Muna ma-focus lang sa Ginoo, kaya ang Ginoo may way sala. Much of life ministry is due to people including our loved ones who fails us, who dishonor us, who reject us, who persecute us. But the basic source of our joy must not be in human relationships, but in our relationship with God. Like the psalmist, we must have the conviction that my soul rests in God alone, from whom comes my salvation. God alone is my rock and salvation, my secure height. I shall never fall. Psalm 62 verse 2-3. Thus, though our spouse, child, or best friend might fail us, Jesus can never fail us, while others might fail to reciprocate our love. Jesus has loved us even when we were rejecting Him, and He can never be outdone in love. We need to focus in the kingdom of God and not on this world. Focus tas kingdom si Ginoo. Ang kingdom si Ginoo may atong fokusan dili dinhi sa kalibutan. No? We need to have an eternal perspective. We need to see that the riches of God's kingdom outweighs anything of this world. We need to like the man who found buried treasure in a field. He rejoiced at his find and sold all he had in order to buy the field. Matthew 13:44. If we passes the riches of God's kingdom, then even if we have nothing else, we can rejoice.
focus in the cross of Christ. Suddenly, we need to know that trials are our common lot. 1 Thessalonians 3:3. Jesus promised those who follow him abundant blessing in this life and in the next, but also persecutions. Mark 10:29-30. Instead of trying to avoid difficulties and trials, we should accept them as part of life. Ato din ako nung dawaton ang mga trials, mga pagsulay o mga kalisod, no? Mga trials, kalisod, ato daw nang dawaton sa atong kinabuhi, kay part daw na sa ato ang kinabuhi. Amen. Part daw ni at least ato masabtan. Ang importante atong dawaton, kung sa may kuan nanay purpose, ato yung pamalandungan kanon ang pulong si Ginoo, and in fact see them as a means of participating in embarrassing the cross of Christ. Thus Peter advised the persecuted, but rejoice to the extent that you share in the sufferings of Christ, so that when his glory is revealed, you may also rejoice exultantly. 1 Peter 4:13. We should see crosses in life as given for our own benefit. They are welcome because they are meant for our own formation, sanctification, and growth to maturity in Christ. So kinala mo mature ta diha kuan di sa Ginoo, no? Mo sanctify ta kanunay, no? Ato sanctify diha sa Ginoo. Thus Peter gives the right perspective. Consider it all joy, my brothers, when you encounter various trials, for you now that the last testing of your faith. So testingan na atong pagtuo, kung dili pa gyud kinipiki ang atong pagtuo, produces perseverance, and let perseverance be perfect, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Focus on our life and service in community. Finally, we can grow in joy as we immerse ourselves more in the life of our Christian community in the community's work of evangelization. So naadyo yung pagpanlakaw, pagsangyaw, yung human na pagpagsanyaw di ana, yung balik-balikan, di ana sa tadiri sa tawag sa ingon ba nga sa media. In this Christian community, there are brothers and sisters who love us, who care for us, who can nothing but the best for us. We can find great joy and comfort in their love, a love that can refresh our hearts. Psalms chapter 1 verse 7. Paul found great joy and was refreshed in spirit by the company of his brethren. Romans chapter 15 verse 24-32. He found joy in their concern for him. Philippians 4 verse 10. John looked to the fullness of joy whenever the community came together. 2 John chapter 1 verse 12. Furthermore, one of our greatest joy is to see men and women coming into a committed personal relationship with Jesus. This is the work of evangelism, which is Jesus' command to all his followers. Paul, who was one of the greatest evangelizers, exclaimed, all that matters is that in every way, whether from precious motives or genuine ones, Christ is being claimed. That is what brings me joy. Philippians chapter 1 verse 18. As we see people being brought from darkness into light, from the bondage of sin to freedom in the spirit. Nahigot ka ba? Nahigot ka sa mga problema, tanan diya, pero mahimutang ma-free, no? Diya sa Ginoo.
matangtang atong mga higot, mm, mga bugto, no? From death to life. No, ikan patay atong pag kinabuhi, ato ang espiritu, tuwatay relasyon sa Ginoo niya, dayon adto ta sa Ginoo na mahimo nga mabuhi ang ato nga relasyon nato niya, mga atong kalag mabuhi. Kay bisag pa ka ng mga tao dira, balikong gapon nako, nagkaulakaw na sila nya walay kadong relasyon sa Ginoo, patay na sila. Mabuhatan na sila og life kung makigrelasyon sila sa Ginoo. And then even when we suffer for our proclamation of the good news, we will find joy in this very suffering. Colossians 1:24. Since we are doing what is pleasing to God and necessary for the building of His kingdom, the secret of joy. Kung sa may secret sa joy. Someone once said that the secret of joy in the Christian life is found in the letters of the word itself. Joy means Jesus first, then others, and lastly yourself. Mo na siyang joy. Kung sa meaning sa joy, means Jesus first, then others, and lastly yourself. Ano siya nga joy? Jesus first, then others, and lastly yourself. So kanang tulo, no, munay joy. Balik ko na ko, Jesus first, then others, and lastly yourself. Munay joy. When we look to the Lord first and foremost, realizing what He has already done for us. When we look to the interests of others, serving and loving them. When we die to ourselves and seek only to please God, then will we experience joy always. This joy is given in the Holy Spirit. Joy, no? Ika na sa Ginoo. Dili kalipay nga nagkanta kag kalibutanon. Dili kalipay nga nag-inom-inom ka diha karon. Dili kalipay na inan kung dili kalipay ta, kita na luwas ta. Amen. Galatians 5:22. Hallelujah. The Lord has established His reign. Our God, the Almighty, let us rejoice and be glad and give Him glory. Revelation 19 verse 6 to 7. So, ana lang mga higalan, no? So, God bless.